May plano ka na ba sa paparating na long weekend? Tara sa mga lugar na malapit lang sa Metro Manila at kayang-kayang puntahan lalo na kung meron kang sasakyan. So, bali nag-stopover lang muna kami somewhere dito sa Quezon habang naghahanap kami ng makakainan. So, it's currently past 10 AM. So, brunch. Nag-almusal naman kami sa bahay pero syempre it's been, 4 hours kaming nasa biyahe kaya gutom na. Kailangan nang kumain. So, ngayon, nandito tayo sa Quezon and yung first stop namin ay sa may 9 Pines. It's a camping site. So, later papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagawin namin doon. But for now, tara na muna at kumain. Hanap tayong food. Let's eat! Let's go! Just like that, nandito na tayo sa ating first campsite. So, dito sa campsite natin na to, along Marilaki lang siya. And ang kagandahan dito, yung mga spot nila dito sa The 9 Pines, meron ng mga platform, tapos may nakasetup ng tent. And then, meron na ding mattress, tapos meron na kayong kumot at unan. So, tara, libot tayo habang wala pang masyadong guest. It's currently 1:30 in the afternoon. And yung standard check-in nila dito ay 2 PM. Pero since wala namang naka-check-in sa tent namin, which is the VIP 2, so pinayagan kami na mag-early check-in. So tara, libot muna tayo. So ayan, malaki naman yung tent, good for 2. And then meron pang space dito para sa mga gamit. And yun yung mga gamit namin. Nagkasya naman siya dito sa magkabilang gilid lang nung tent. And syempre, ito yung view namin from the VIP 2. So, ayan. As you can see, meron ng dedicated na platform and then meron ng nakatayo na tent. So, hindi nyo na kailangan pang magdala ng sarili nyong tent and mag-set up kasi meron ng naka-ready. Kailangan nyo na lang talaga magpa-reserve. So, ito yung tent namin, the VIP 2, and then, ayan, sa kabilang platform yung another tent, tapos meron pa sa bandang baba. And then, meron din doon sa may taas, the regular tent, titingnan natin mamaya, na yun yung malapit naman sa Marilaki Highway. So, dito sa spot na to, meron ng, ayan, merong table, tapos merong upuan, yan. Magandang mag-chill dyan, siguro mamayang hapon. Isa pang maganda dito sa 9 Pines, very close to nature and ang lamig din ng simoy ng hangin kahit na tanghaling tapat ngayon. Yan, akit muna tayo sa taas. They also have spot here for bonfire. Yan, dyan. Tapos madami ditong mga spot na pwedeng pagtambayan. Yan, ganda din mag-chill dito. Diba? Tapos ganito yung view. So, meron din silang kubo dito. Ayan o, kubo-kubo. Pwedeng mag-chill dito din. Tumambay, ganyan. O, may pailaw na din. Ito naman yung another CR din nila. So, hiwalay din yung toilet tsaka yung liguan. Tapos, meron din ditong lababo. Dito, another viewing deck. Eh, tingin namin mas maganda dito yung spot for sunrise tomorrow. So, we will see. So, dito sa campsite na to, meron na din silang CR. Ayan. So, dito, solar panel yung gamit nila. And kung wala kayong dalang power bank, pwede naman kayo maki-charge. 10 pesos daw per charge. So, ito yung Marilaki and ito yung entrance sa The 9 Pines. And malawak naman yung parking space nila. Ayan o. As you can see, medyo madami naman ding sasakyan na kasya, motor, sasakyan. Here. Dito pa. And may parking space po ulit dyan for the motorcycles. Ayan. So, currently, jam-pack yung space na to. I mean, yung place na to. So, madaming
naka-check-in na guests. Ayan. So, halos puno na yung parking space nila dito sa loob, and then yung iba doon na sa labas nag-park. So, dahil puno na yung parking dito sa loob, ayan, meron din ditong parking space sa labas. Currently 4 PM and naka-idlip na rin ako, no? And sobrang sarap lang dito kasi ang lamig ng simoy ng hangin. Tapos naririnig mo lang yung huni ng ibon, ng kalikasan, tilaok ng manok, ganyan. So very close to nature yung vibe nitong campsite na to. Hinayaan nila yung mga puno, yung mga halaman na nandito sa area. Kaya ang dami mo talagang iba't ibang klaseng halaman na makikita. Bulaklak, tapos iba't ibang insekto, hayop, yung makikita mo din dito. So, ang kulay, makulay yung lugar dahil nga sa natural color lang din na binibigay ng nature. So, grabe, sobrang nakaka-relax. Ito, example nitong halaman na to, yung fern. O, diba? Kakaiba. Hindi ako nakakita nito sa Manila, kaya amazing. Tapos, ang laki, oh. Ooh. Ayan, so, naghihintay na tayo ng sunset. And this is our view. Naka-set up na yung ating Insta 360 for a time-lapse. At nandun po ang ating photographer. Nag-chill-chill lang. Ayan, sarap buhay. So, hinihintay namin kung ano yung view na makikita namin. Currently, it's 4:45 or no, 6 minutes before 5. And, ayan, ganda lang ng bundok. Yan yung bundok. Ganda, bundok. Pero ang clear masyado nung sky, kaya walang hanash. So, ayan, while waiting for sunset and enjoying the view, nakaupo tayo dito sa duyan. Duyan ba to? Ooh, swing. Swing pala. That's a view. Ganda. So, dahil alas 5 na and magdidilim na din, kaya magluluto na kami ng dinner. Ang dinner namin ay tuna and egg. Tapos, meron na kaming biniling rice. Yun. So, magluluto na sila yun. The cook. Yan, that is our cook. Luto-lutoan sa campsite. Ang lamig dito, guys. Ang lamig. Ang sarap. Perfect for summertime. Kasi diba, sobrang init sa Manila. Pero dito, grabe, ang lamig. Gugustuhin mo talagang magstay dito, mag-chill lang. Parang, tamang tambay lang talaga, no? Makatakas man lang dun sa init. Malapugon na init sa Manila. So, before kami pumunta dito sa may campsite, nag-lunch na kami somewhere. Tapos, doon na rin kami bumili ng snacks and extra rice na babaonin namin dito sa campsite. So, ayan. O, diba? Relax na relax. What is up, guys? What is up, guys? Ang lamig ng simoy ng hangin. Grabe. The best. Solid. Solid.
done na kami mag-dinner and medyo dumidilim na. It's currently 6:15. So, open na din yung mga ilaw dito sa The Nine Pines. So, kung wala kayong dalang ilaw, okay lang kasi maliwanag naman dito. Ayan. Ito naman yun dun sa may bandang taas. Yung malapit sa may entrance. Ayun. Bali, pagkatapos namin kumain ng dinner, nakita namin yung buwan. Ayan o, sa background. Diba? Ang ganda niya, ang laki niya kasi full moon today. Wow! Full moon eh. Ganda. So, ayan guys, I just want to show you kung ano yung itsura ng The Nine Pines kapag gabi. So, meron namang mga ilaw, lalo na yung dito sa may hagdanan. Also, pati yung dito sa mga tent area. Yung mga platforms, ganyan. So good morning. It's 6 a.m. So, hinihintay natin yung sunrise. Bale, nagising kami ng around 4 a.m. para magmuni-muni. Pero, ayun, grabe ang lamig dito. Sarap matulog. So, tapos eto, 6 a.m. Maghahanap tayo ng spot. Oo, no? So, umaga-umaga na yung mga manok. So, maghahanap tayo ng spot for sunrise. And, tara, tingin-tingin muna tayo. So, ito yung isang viewing deck. Pero, meron kasing puno. Ito, yan. Kaya, natatakpan niya yung sunrise if ever doon sisikat yung araw. So, medyo ang hirap humanap ng spot kasi meron yung makikita mo yung magandang view pero merong ito, may mga nakaharang dun sa frame. No, gaya nito, yan yung sanga ng pines. Tapos ito, yung punong yan. So, kapag ka naman izo-zoom, ganito siya. Zoom natin. So, ito 3.8. Oops. 6, ito yung, ayan, 6.7. Diba? So, zoom na yung ano natin, yung frame natin. So, it might affect yung quality ng image. So, meron tayong nakitang spot, pero sadly kasi, ayan na yung fog. So, wala na ulit. So, ayan na nga po. At, lalamunin na tayo ng fog. So, zero visibility. So, naghahanap pa rin tayo ng spot for that sunrise. We're still hoping na mawawala yung fog. Kaya, tara, tingnan natin dito. Oopsie. Medyo hindi pa din siya. Ay, dami talagang nakaharang ng mga branches ng mga puno. So, ang hirap maghanap ng spot for that photo. Hindi ko alam kung magsisettle na ba ako dito sa spot na to or balik na lang ako dun sa kabilang side. Okay, so bumalik tayo dito sa spot natin sa kabila. Dito sa isang viewing deck kasi mas okay yung view natin dito ng sunrise. Though may mga obstruction pa din from branches of trees pero much better compared dun sa kabila. So, ayan, dito na tayo. Dito na kami nag-settle sa isang viewing deck. Kasi nga, ito lang talaga yung kahit papaano may malinis na framing ng sunrise. Kaya lang, hindi, wala pa din kasi sobrang kapal ng ulap sa taas. So, parang meron lang kakapiranggot na liwanag kaming nakikita. But then again, maganda pa rin yung view. Tapos may sumasayaw sa likod ko. So, siguro we'll stay here until 7 a.m. Tapos, magpe-prepare na kami ng breakfast. Tapos, camp out na. Ito yung view ng sunrise namin.
Ayan lang siya. Yung liwanag lang na yan, kakapiranggot. Tapos ang kapal na ng ulap. Ulap na yung nasa taas or fog. So, ayan. Kung naghahanap kayo ng quick getaway, dahil nga summer na, diba? And ramdam na ramdam natin yung init sa Metro Manila. Instead na pumunta ng Tagaytay, Baguio, Sagada, or, you know, yung mas malalayong part na bulubundukin ng Pilipinas, you may want to consider dito sa may Infanta, Quezon. Dito lang yan sa may Marilake Highway. Baybayin nyo lang yung kalsada na yan. And madami na kayo makikitang campsite. Tapos, maganda din yung view na makikita ninyo. Tapos, ayun, malamig. Ayan, as you can see, tignan nyo, yung fog. Ayan na yung fog. Kaya wala na yung view natin ng sunrise. Or, we are on the same spot, pero just few minutes after, wala na. Halos zero visibility na tayo. So, pati din dun sa may kalsada nitong Marilake, most probably zero visibility na din dito. Pero ayan, yan yung view natin kanina ng sunrise, and ngayon, wala na. So, dito, meron din silang maliit na store. Ayan. Hello po! Ano pong mabibili dito? Yan. Basic needs. Tubig, and condiments, noodles. Nice, nice. Okay, so pack up na. I mean, time to eat breakfast. And, ayan. So, dito pala, if you're going to stay here then sa 9 Pines, be mindful of your steps or watch your steps kasi ito merong steps na parang may nakaangat, so pwede kayong matalisod dyan, so be mindful. Okay, so watch your steps. Tapos hindi rin siya hindi rin pantay-pantay yung taas ng bawat stairs. So ayan, luto-lutuan. Breakfast muna. Nagpapakulo ako ng tubig para dito sa noodles na lalagyan natin ng itlog. Itlog yung nasa loob ng plastic na green. And ayan nga, nakapag-ligpit na kami ng gamit and time to go to the next destination. So it's already 9 AM. Isasalansag na lang namin yung mga gamit namin sa motor, and then we're ready to go to our next destination. So, bali dito sa may 9 Pines, binayaran namin for a VIP 2. This type of accommodation, binayaran namin is 700. Overnight stay na yun. Tapos, ayun, as you can see naman, meron ng tent na provided, tapos meron na ring mattress, tapos meron ng kumot, unan, and meron na rin iba't iba pang amenities na included dun sa 700 mo. So, I think, sulit na siya, and kung gusto mo lang din talaga ng quick getaway, no? So, pwede na. And, ayun, dala lang kayo ng food ninyo kasi nga, I think wala namang malapit na bilihan ng pagkain dito. So, magbaon na lang kayo, or kung okay lang din sa inyo instant noodles, magpapakulo na lang kayo ng tubig. So, meron din silang tinda naman dito. Pero, ayun, overall experience, sobrang ang ganda, na-relax kami. And, maganda yung hindi sa sunset, yung pag-rise ng moon kagabi. Tapos, kanina yung sa sunrise, medyo epic fail yung naging view natin. Pero maganda pa din kasi yung mountain view, na-picturean din natin yan. So, ayun, sobrang lamig din dito. Kaya make sure to bring your jacket. And walang signal, kaya dapat magdala kayo ng something na pagkakaabalahan ninyo. Basa kayo ng libro, download kayo ng movies, ganyan. And then, just enjoy the view overall.